Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 4, Good Manners and Right Conduct, Week 1, Day 1. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga kilos na nagpapakita ng disiplinang pansarili sa paggamit ng pampublikong pasilidad. At nasasabi na ang disiplinang pansarili sa paggamit ng pampublikong pasilidad ay nakatutulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan alinsunod sa mga panuntunan ng pamayanan at nagpapakita ng pagiging mapagmalasakit. Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta kayo? Mga bata, ano ang mga alam ninyong mga pampublikong pasilidad? Mahalaga ba para sa inyo ang pagmamalasakit sa mga pampublikong pasilidad? Bago tayo dumako sa mga gawain, mayroon bang may katanungan pa tungkol sa ating naging talakayan at gawain nung nakaraang linggo? Maglaro tayo. Handa na ba kayo? Ang gawain natin ay tinatawag na pampublikong pasilidad, mayroon ba sa aking komunidad? Mga panuto. Una, isulat o ipaskil sa dalawang magkalayong bahagi ng pisara ang salitang oo at hindi. Pangalawa, tumayo ang lahat at pumunta sa likod ng bahagi ng silid-aralan. Pangatlo, makinig ng mabuti sa salitang babanggitin ng guro. Pang-apat, may babanggitin akong mga grupo ng tao. Panglima, pipila kayo sa oo kung itinuturing niyong bisita ang grupo ng tao na aking binanggit. Sa hindi kayo pipila kung sa tingin ninyo ay hindi sila bisita. Narito ang mga halimbawa. Basahin ang salitang nakapaskil sa PowerPoint at sagutin ang tanong. Pampublikong pasilidad. Mga bata, ano para sa inyo ang kahulugan ng salitang nakapaskil sa PowerPoint? Bakit ito nagiging pampubliko? Tandaan na ang pampubliko ay mga lugar na maaaring gamitin o puntahan ng lahat ng kabilang sa komunidad. Ang mga pampublikong pasilidad ay bukas para sa lahat ng gustong gumamit. Masasabing pampubliko ang isang pasilidad kung nagagamit ito ng libre, bukas sa kung sino man at pagmamay-ari ng buong komunidad. Ang mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod. Sa araling ito, kayo ay inaasahang nakatutukoy ng mga kilos na nagpapakita ng disiplinang pansarili sa paggamit ng pampublikong pasilidad. At nakapagsasabi na ang disiplinang pansarili sa paggamit ng pampublikong pasilidad ay nakatutulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan alinsunod sa mga panuntunan ng pamayanan at nagpapakita ng pagiging mapagmalasakit. Dahil tayo ay nagbabalik-aral sa mga naisagawa natin noong nakaraang linggo, aalalahanin natin ang mga ito sa pamamagitan ng pagsusulat sa ating sisidlan ng pagmamalasakit. Para sa inyong gawain, narito ang mga panuto. Una, kayo ay bibigyan ng 2 pirasong papel. Pangalawa, magsulat ng mga paraan na inyong aasahan kung kayo naman ang gagamit ng mga pampublikong pasilidad sa inyong bayan. Pangatlo, itiklop ng magkahiwalay ang 2 pirasong papel. At pang-apat, ilagay ang mga piraso ng papel sa ating sisidlan ng pagmamalasakit. Ating talakayin ang mabuting pakikitungo o hospitality. Ngayon, natipon natin ang ating mga inaasahang mga pagbati kung tayo ay magiging bisita. Ngayon ay isasagawa at isasabuhay ang mga ito.
Bawat isa sa inyo ay bibigyan ng pagkakataon na bumunot ng isang pirasong papel para basahin at bigkasin ang pagmamalasakit sa inyong ginagawa sa mga pampublikong pasilidad. Ngayon ay kaya na nating matukoy ang mga disiplinang pansarili na sa paggamit ng pampublikong pasilidad. Mga bata, sa inyong sariling karanasan, bakit dapat nagmamalasakit sa mga pampublikong pasilidad? Ang mga pasilidad ba ay dapat na inaalagaan kahit hindi tayo ang gumagamit nito? Bakit oo, bakit hindi? Sa puntong ito, nakita natin ang ilang pamamaraan ng bawat isa sa pagmamalasakit sa mga pampublikong pasilidad. Ang pangangalaga sa mga pampublikong pasilidad ay nangangahulugan din ng pagmamalasakit sa kapwa na gumagamit nito. Ngayon, lagyan ng masayang muka kung ang gawain ay nagpapakita ng disiplinang pansarili sa paggamit ng pampublikong pasilidad. Malungkot na mukha naman kung ito ay hindi nagpapakita ng pagmamalasakit. Sa puntong ito, natutukoy at nakikilala natin ang iba't ibang mga pamamaraan ng disiplinang pansarili sa paggamit ng pampublikong pasilidad. Pero ang kailangan nating paigtingin ay kung paano natin maipapalaganap sa komunidad ang kahalagahan ng pagmamalasakit sa mga pasilidad ng komunidad at sa mga gumagamit nito. Bigyan natin ng 3 bagsak ang gawain na aking babasahin kung ito ay nagpapakita ng malasakit sa pampublikong pasilidad. 3 padyak naman kung hindi ito nagpapakita ng disiplinang pansarili sa paggamit ng pampublikong pasilidad. Sumulat ng hindi bababa sa 5 proyekto na iyong isusulong sa komunidad para itaguyod ang disiplinang pansarili sa paggamit ng pampublikong pasilidad. Ang mga pamamaraang ito ay dapat na magpakita ng pamamaraan na kayo ay magmamalasakit pati sa kapwa na gumagamit nito. Magsulat o maghanap ng isang salawikain na magpapaalala ng disiplinang pansarili sa paggamit ng pampublikong pasilidad. Maaring dagdagan ng disenyo para magamit at maipaskil sa bulletin board bilang paalala sa pagsasagawa ng kabutihan. Day 2. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang naiisa-isa ang mga kilos na nagpapakita ng disiplinang pansarili sa paggamit ng pampublikong pasilidad. At naiuugnay ang disiplinang pansarili sa paggamit ng pampublikong pasilidad ay nakatutulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan alinsunod sa mga panuntunan ng pamayanan at nagpapakita ng pagiging mapagmalasakit. Ngayong araw, ipagpapatuloy natin ang ating talakayan at pagsasagawa ng mga aktibidad na may kinalaman sa pagmamalasakit. Bago tayo dumako sa mga gawain, mayroon bang may katanungan pa tungkol sa ating naging talakayan at gawain kahapon? Kahapon, tinukoy natin ang mga pamamaraan ng pagpapanatili ng kaayusan at pangangalaga sa kalinisan ng mga pampublikong pasilidad. Bilang pagbabalik-aral, naaalala niyo pa ba ang ating sisidlan ng pagmamalasakit? Balikan natin ito at bibigyan natin muli ng pagkakataon magbasa at magbigkas ng disiplinang pansarili sa paggamit ng pampublikong pasilidad. Handa na ba kayo? Ganoon din ba ang inyong ginagawa sa mga pasilidad malapit sa inyong bahay?
Sa araw na ito, mas bibigyan natin ng diin ang pangangalaga at pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan ay ang paglinang ng pagmamalasakit para sa ikabubuti ng pamayanan. Ngayon ay ating basahin ang salitang nakapaskil sa PowerPoint at isagawa ang gawain. Kalinisan, kaayusan. Mga panuto. Nakasulat sa pisara ang mga katangian na dapat pinapanatili sa mga pampublikong pasilidad. Pangalawa, magbabanggit ako ng mga sitwasyon o gawain na nagpapakita ng disiplinang pansarili sa paggamit ng pampublikong pasilidad. Pangatlo, pagkatapos kong banggitin ang sitwasyon o gawain, kinakailangan niyong pumila sa hanay kung saan angkop ang gawain. Pang-apat, magtaas ng kamay kung mayroong paglilinaw na nais banggitin. Handa na ba ang lahat? Para sa inyong gawain, narito naman ang mga panuto. Una, tayo ngayon ay magbabahaginan ng kung ano-ano ang ating mga naisip na pamamaraan ng pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan sa mga pampublikong pasilidad. Sabay-sabay natin basahin ang salita sa ibaba. Kalinisan, kaayusan. Pangalawa, bigyan muli ng mga piraso ng papel ang mga mag-aaral. Ipasulat ang mga gawaing nagpapanatili ng kaayusan at kalinisan. Isang piraso para sa kaayusan, isang piraso ng papel para naman sa kalinisan. Narito ang ilan sa mga pamamaraan para ipakita ang malasakit sa mga pampublikong pasilidad. Mula sa mga ibinahagi ninyong mga paraan ng pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan, paano ito maituturing na halimbawa ng pagmamalasakit? Para sa guro, ang bawat mag-aaral ay magsusulat sa papel ng mga paraang nagpapakita ng disiplinang pansarili sa paggamit ng pampublikong pasilidad. Mula sa kanilang isusulat, ilalagay nila ito sa hanay ng sumusunod na salita. Papilahin ng maayos ang mga mag-aaral. Bigyan ng pagkakataon ang dalawang hanay na magpaskil ng mga isinulat. Sa bawat hanay ay pipili ang guro ng magiging pinuno ng talakayan sa bawat grupo. Ang mga mag-aaral ay kailangan magbahagi ng kanilang mga pamamaraan para isakatuparan ang isinulat nilang paraan ng pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan. Para sa gawaing pagbabahaginan, narito ang mga panuto. Maaaring tukuyin ang mag-aaral na tatayong tagapagpadaloy ng kanilang pagbabahaginan. Kung malaki ang grupong nabuo, maaari pa itong hatiin muli. Pangalawa, pumili ng isa o dalawang kinatawan sa bawat grupo para ibahagi ang mga napag-usapan. Mga bata, ano ang mga paraan ng pagsasagawa ng pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa pampublikong pasilidad? Ano ang naidudulot nito para sa kabutihan ng ating kapwa? Sa puntong ito, nauunawaan at natutukoy na natin ang kahalagahan ng pagmamalasakit sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan. Ang lahat ng mga ito ay atin naging naisasagawa at nahahasa sa loob ng ating paaralan. Naalala niyo pa ba ang hashtag AGM? Ano ang gagawin mo? Bilang pagpapatuloy ng ating talakayan, may mga sitwasyon akong babanggitin. Kailangan niyo lang sagutin ang hashtag AGM at ipaliwanag ang bawat sagot.
Para sa gawaing ito, isulat ang mga payo ng iyong magulang tungkol sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan sa mga pampublikong pasilidad. Gumawa ng isang slogan na maaaring ipaskil sa pinto ng silid-aralan. Ang slogan ay dapat nagpapakita ng paraan ng pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan sa classroom at iba pang pampublikong pasilidad. Day 3. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na isa sa kilos ang mga wastong paggamit ng pampublikong pasilidad bilang pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan alinsunod sa mga panuntunan ng pamayanan. At naisasabuhay ang disiplinang pansarili sa paggamit ng pampublikong pasilidad ay nakatutulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan alinsunod sa mga panuntunan ng pamayanan at nagpapakita ng pagiging mapagmalasakit. Ngayong araw ay ipagpapatuloy natin ang ating talakayan at pagsasagawa ng kalinisan at kaayusan sa mga pampublikong pasilidad. Ang mga ito ay may kinalaman sa pagmamalasakit. Bago tayo dumako sa mga gawain, mayroon bang may katanungan pa tungkol sa ating naging talakayan at gawain kahapon? Noong nakaraang araw, tinukoy natin kung ano ang mga paraan ng pagmamalasakit sa mga pampublikong pasilidad. Kahapon, nagbigay din tayo ng mga halimbawa ng ilang mga paraan ng pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan bilang tanda ng pagmamalasakit sa mga pampublikong pasilidad. Naunawaan natin na sinasalamin ng pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan ang disiplinang pansarili sa paggamit ng pampublikong pasilidad. Ngayong araw, ating babalikan ang mga ito at susubukan natin ang pag-unawa sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga ito. Sabay-sabay natin basahin ang mga salita. Kalinisan, kaayusan. Nadinig niyo na ang mga salitang ito noong nakaraan. Ngayon ay maglaro tayo. Handa na ba kayo? Ito ay ang #AGM. Anong gagawin mo? Basahin natin muli ang mga salitang nakapaskil. Pagmamalasakit, kaayusan, kalinisan. Mga bata, ano para sa inyo ang kahulugan ng salitang nakapaskil sa PowerPoint? Mayroon ba itong mga pagkakaiba o pagkakaparehas sa mga tinalakay natin kahapon? Sa puntong ito, ang kailangan paigtingin ay ang pagpapalitaw ng pagsasakonsepto ng mga sumusunod. Ang mga ito ay ang pangkalahatang ideya sa kung paano at kung ano ang mga isasagawang pagkilos o pagpapamalas ng pagmamalasakit sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan. Ngayon ay maglaro tayo. Handa na ba kayo? Ang gawain ay tungkol sa pagpili at pagpila. Mga panuto, kanina nabuo natin ang mga ideya na sumasaklaw sa mga kaalaman na may kinalaman sa pagmamalasakit gamit ang pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan. Ngayon, ano-ano nga ulit ang mga ito? Para sa guro, isulat muli ng pahalang sa magkakahiwalay ng bahagi ng pisara. Ngayon, magbabanggit ako ng pangungusap na naglalaman ng mga pamamaraan ng pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan na inyong tutukuyin kung ang mga ito ay tungkol sa isa sa mga nakasulat sa pisara.
Ang lahat ng ating mga pinilahan ay may kinalaman sa paghubog ng ating pagmamalasakit sa kapwa at sa pampublikong pasilidad. Isa-isahin natin at ilakip sa angkop na grupo ang ating mga nabanggit. Mga bata, bakit mahalagang malaman at maunawaan ang disiplinang pansarili sa paggamit ng pampublikong pasilidad? Bakit mahalagang malaman at maunawaan ang lugar kung paano ito isinasagawa? Bakit mahalagang malaman at maunawaan ang halaga ng kalinisan at kaayusan sa mga pasilidad sa komunidad? Lagyan ng masayang muka kung saang hanay kabilang ang nakasulat sa pinakakaliwang hanay. Para sa guro, maaaring magkaroon ng pag-uugnay at pagtatahi sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa at tanungin ang #AGM. Maaari itong ipapresent bilang isang skit. Piliin ang kanais-nais o mabuting paggamit ng mga pampublikong pasilidad. Nasa loob ng panaklong ang mga pagpipilian. Isulat ang mga payo ng magulang na naaalala mo sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan sa mga pampublikong pasilidad. Ngayon ay gumawa ng poster na nagpapakita ng naidudulot na kagandahan ng pangangalaga sa mga pampublikong pasilidad. Day 4. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipakikita ang pagiging mapagmalasakit sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin sa loob at labas ng pampublikong pasilidad, at naisasabuhay ang disiplinang pansarili sa paggamit ng pampublikong pasilidad ay nakatutulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan alinsunod sa mga panuntunan ng pamayanan at nagpapakita ng pagiging mapagmalasakit. Basahin ang mga salitang nakapaskil: pagmamalasakit, kaayusan, kalinisan. Ano nga ulit para sa inyo ang kahulugan ng salitang nakapaskil sa PowerPoint? Sa araw na ito, tayo magtatapos ng mga aktibidad at talakayan na may kinalaman sa mabuting pakikitungo. Makailang beses na nating nabanggit na ang pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa mga pampublikong pasilidad ay paglinang sa pagmamalasakit. Kanina, itinampok natin na naging matagumpay ang bawat grupo sa pagsagawa ng mga paraan ng pagmamalasakit sa mga pampublikong pasilidad. Sa pagkakataong ito, ating papatunayan na ang mga paraan ng pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan ay nagpapatibay ng pagmamalasakit sa komunidad at sa kapwa. Mga bata, ano-ano ang inyong nararamdaman kung kayo'y nakagagamit ng mga pampublikong pasilidad ng matiwasay? Para sa guro, isulat ang sagot sa isang pirasong papel. Ilalagay natin muli ang mga ito sa ating sisidlan. Tatawagin natin ito na sisidlan ng pagmamalasakit.
Sa araw na ito, bigyan ng pagkakataon para magbunutan at magbahaginan ang mga mag-aaral. Ang makukuha niyang piraso ng papel ay maaaring iba ang nagsulat. Ano ang nabanggit na nararamdaman ng iyong nabunot? Bakit ganoon ang iyong naramdaman? Maaari ka bang magbahagi ng karanasan? Think, pair, share. Mga panuto. Una, magtalaga ng mga pagpare sa klase. Pangalawa, ang bawat isa ay mag-iisip ng pagkakataon kung kailan maipakikita ang pagmamalasakit sa mga pampublikong pasilidad. Pangatlo, ano ang iyong nararamdaman sa pagtanggap sa iyo bilang bisita? Pang-apat, bilang hakbang pasulong, ano ang iyong gagawin sa iba? Pang-lima, magbahaginan ang magpares. At pang-anim, pumili ng mga mag-aaral na gustong magbahagi ng kanilang naging kwentuhan. Mga bata, bakit natin isinasagawa ang pangangalaga sa ating pampublikong pasilidad? Ano ang naidudulot ng pananatiling maayos at malinis ng mga pampublikong pasilidad? Para sa buhay na larawan na gawain, narito ang mga panuto. Una, hatiin ang klase sa 4 na grupo at saka naman gumawa ng tableau na nagpapakita ng mga sumusunod na pamamaraan sa disiplinang pansarili sa paggamit ng pampublikong pasilidad. Pangalawa, ang grupo na mauunang magkaroon ng 2 points ang mananalo. Guhitan ng bituin kung ang nakasaad ay nagpapakita ng disiplinang pansarili sa paggamit ng pampublikong pasilidad. Magbahagi ng 3 pamamaraan ng disiplinang pansarili sa paggamit ng pampublikong pasilidad na iyong isusulong kasama ang iyong pamilya. Day 5. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasasagot ang mga tanong sa pagsusulit na may pag-unawa, na ipapakita ang katapatan sa pagsagot ng mga tanong sa pagsusulit at na ibibigay ang tamang sagot sa bawat tanong sa pagsusulit. Unang performance task sa GMRC Grade 2. Mahusay mga bata. End of Week 1. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!